passage of this new law, itong new law that lapsed into law, ang Philippine Creative Industries Act, na ang natatandaan kong nagsusulong nito si Toff de Venecia ng anak ni Manay Pangasinan. Gina. So, Yes. ang reaksyon natin sa isinabatas na ito, and how is this going to be good for the industry, Direct Joey? Okay, tignan natin to from both sides, because at this point of the game, it has already become a necessity. Bakit ito? Alam naman natin kung ano ang nagsusog nitong law na ito, hindi ba? Ito ay ang accidental ng pagkamatay ng isa sa ating pinaka nirerespetong artista, si Eddie Garcia. Kaya nga ito binansagang the Eddie Garcia Law. Ano yung mga good side at ano yung mga bad side? Uumpisahan ko muna dun sa bad side, okay? So that we can be more positive in discussing the good side. Yung bad side is this implies a lot of changes along the way, lalo na sa proseso ng produksyon. At higit sa lahat, sa bahagi ng mga producer, ibig sabihin nito ay karagdagang gastos. Karagdagang gastos dahil sa mga implikasyon na dulot ng batas na ito ukol kung paano ka magpo-produce ng pelikula. Ano yun naman yung good side? Unang-una ngayon lang talaga merong wagas na proteksyon para sa mga manggagawa ng pelikulang Pilipino. Siguro isa na pinaka-importante dito yung limitasyon ng oras ng pagtatrabaho sa set. Hindi na naman biro sa atin to, no? Hindi na naman rin bago na nakaalaman na kuminsan ang ilang mga taping at ilang shooting ay lumalampas hanggang sa 18, kuminsan pa nga ay 24 na oras. Correct. Na labag na talaga sa mga alituntunin ng Department of Labor. Pero hindi ba dala ng pagbabudget, okay, at dala sa pagtitipid, okay, talagang na-exhaust ang ating mga manggagawa. At ito ay kahit labag sa batas, minsan kadalasan ay isinalilihim ito ng mga produksyon at ibinagamin. Kasi ganito yun kung ayaw mo ng ganyang uri ng trabaho, di ka magtrabaho. Dahil meron at meron tatanggap niyan. Pero ayon sa batas na ito, okay, alright, kailangan ito lamang ang limitasyon ng oras natin. Higit pa roon, kailangan din meron ka ng insurance, okay, ang bawat tao na pupunta sa set. At saka, yung time distance, okay, kung anong oras ang darating hanggang oras ka pag-alis. Cut off. Oo, may cut off. Okay, ang maximum talaga, ultimate maximum is 14 hours. Okay, 14 hours of work. Anything that exceeds 14 hours is already a violation of the law. So, magandang protection ito. What does this also imply? Okay, since 14 hours ito, talagang kailangan baka madadagdagan yung number of shooting days na magaganap. Yeah. Pero tinanggap naman ito ng mga producer dahil alam nila na this is inevitable. This is in protection to people that work for you. Okay, so yan lang isa lang yan sa napakaraming mga nakasulat sa batas na ito na dapat respetuhin ngayon ng mga TV network, ng mga studio, etc. At saka mas markado na ang role ng Department of Labor okay sa pagpaprotekta ng mga manggagawa. Pero direct clarification lang, ito na nga, sinabi mo maximum 14 hours. There are some people in the industry I've talked to, some are okay with it, some are kind of hesitant to agree with it, no? Kasi parang marami pang gray areas. Yung pagpatak ng 14 hours, like for the artista and for the crew, when does it start? Kasi sa Korea, we did a co-prod with a Korea company. Yung patak ng oras ng artista is pagpasok sa set. And made up na. That's when they're only allowed 12 hours naman, maximum of 12 hours. So yun ang patak. Pero dito sa Pilipinas, yung patak, pagpasok sa set. Pagdating sa set, magpapa-makeup pa, magko-costume change, magnanap pa, kakain pa. So yung mga ganon, yung production, yung 14 hours ba, pag nakaset up na yung lights, kunyari lightman sila, or pagpasok pa lang sa set, at tinatanggal pa lang sa mga truck, yung mga gamit nila, pumapatak na. Doon po nagkakaano kung kailan po talaga pumapatak yung metro, kumbaga. Okay, ang patak ng metro ay ayon sa call sheet. Hindi ba pag bago ka pumunta sa set, may call sheet ka. Bilang artista, okay, pag ang call sheet mo, doon ang patak ng start ng patak ng metro mo. Okay, and it is already expected. Ito naman ang responsibilidad ng artista, binanggit mo. Hindi ba may mga ibang artista na talagang may mga chromosomes ng pagong na pagdating sa set, matutulog pa, tsaka pala magme-makeup. Ngayon hindi. Dapat, if you want to get the benefits of this law, then you must also comply with the discipline required by this law. At saka yung 14 hours na yan does not include
okay, the lunch break and the dinner break. May oras na allocated yan. In other words, hindi kasama sa patak ng metro yung oras na kumakain kayo, okay, ng almusal, ng almusal, ng ano. Ang patak ng metro is oras na nasa call sheet ng grind. Yan yung start yan. Okay. Saka, alam mo, ang pinakamalaking diskusyon dito, Patri, yung ano ba ibig sabihin ng out of town? Yun. Di ba? Oo. Kunyari ako, nakatira ako dito sa distant south. Okay? Sinabi mo na, okay, ang out of town is anything 50 kilometers. Okay, saan yung start ng 50 kilometers na yun? Correct. Di ba? Oo. Kunyari, dito lang, galing ako sa south, pumunta ako ng Fairview, baka ilang kilometro na yun, 40 Correct. kilometers na yun, hindi Yeah, ba? yeah. So, out of town na yun. Kasi iba ang bayad pag out of town. Correct. Okay, Oo. so ang ginawa nila, meron sila, I can't just name it specifically, but this was one of the most critical points noong diskusyonan ng tripartite working committee kung where does the 50 kilometers start? What is the point of origin? Okay? And it's no longer 50 kilometers, it's 75 kilometers kung ko-consider mong out of town. Kasi sabi nga ng isang producer, kung nakatira ako, let's say, nakatira ako sa Alabang, at ang aking location ay sa Antipolo, out of town na yon, di ba? Oo. It's not fair din naman. It's not fair. Kunyari, ikaw ay nakatira ka sa Taytay. Okay, at saka taga Antipolo ka. I mean, that's not gonna be 50 kilometers, okay, from Antipolo. Yeah. So, kailangan may point of origin silang diniscuss na dito ang start ng 50 kilometers. Or 75 kilometers. In fact, Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.